Ngayon ay lumabas na din ang Chapter 181 up to Chapter 183 kung saan ipapamalas na ni Yuno ang kayang gawin ng anti-magic na binigay sa kanya ni Asta at darating na din ang tulong mula sa Diamond Kingdom. Ganun na din ang Branch Zero na pinamumunuan ni Millie Maxwell at nandito na din sila Patuli para tumulong sa laban at magbabalik na din si Asta mula sa bingit ng kamatayan. Kaya naman simulan na ang chapter na to at wag nang patagalin pa. Let's go! Ngayon ay tila ba hindi na lamang simpleng bituin ang kayang palabasin ni Yuno dahil pwede na natin itong tawaging bilang Black Star Magic kung saan nasabi ni Pinral na kahit si Yuno ay nagtataglay na din ng anti-magic ni Asta. Sa isip ni Lucius na hindi maganda ang nangyayari at ang may kagagawan daw nito ay yung taong malapit ng mamatay na siyang ating bida at sinabi niya kay Yuno na gaya ng kanyang pagkakaalam ay si Yuno talaga ang pinakadelikado sa lahat. Kaya naman nagpalabas muli siya ng panibagong iba't ibang elemental magic patungo kay Yuno, subalit si Yuno ay nilabanan nito ng kanyang pina-improve na Tornado Fang na ngayon ay may pangalan bilang Black Tornado Fang dahil sa may halo na ito ng anti-magic. Pagkatapos noon ay bigla siyang sumulpot sa harapan ni Lucius, ngunit sa kanyang paghiwa ay nagawa pa ding makapag-teleport ng kalaban at sa kanyang isip na ganito raw pala kabigat ang espada na winawasiwas ng panay muscle na si Asta. Biglang sumulpot si Lucius sa likuran ni Yuno at sinabing kailangan niyang mag-double ingat sa atake na may anti-magic. Sabay inatake niya si Yuno pero nagawa pa din itong masangga ni Pogi. Inatake muli ni Yuno si Lucius ng tatlong Black Star Magic, ngunit habang nakakaiwas si Lucius ay unti-unti siyang nakakalapit kay Pogi at binigyan niya ito ng pagsipa mula sa itaas pero hindi pa din tinamaan si Yuno. Ngayon ay nagpalabas muli si Yuno ng panibagong magic na tinatawag niyang Black Crescent Moon Sickle kung saan makikitang malaki ang sakop ng pag-atake nito pero kahit ganun pa man ay naiwasan pa din ito ni Lucius, ngunit si Yuno ay sinundan agad ito ng panibagong paglapit kay Lucius at binigyan niya ito ng pag-iwa mula sa itaas. Dahil sa taglay ni Yuno ang anti-magic ay nagawa niyang putulin ang sandata ni Lucius pero bigla namang ginamit ni Lucius ang transparency magic ng dating kapitan para makapunta sa likuran ni Yuno at binabalak na gamitan ng soul magic sa pamamagitan ng pagawak niya sa parte ng katawan ni Yuno kung saan hindi ito nababalutan ng anti-magic at tiyak na yun na din ang katapusan ni Pogi. Ngunit biglang ginamit ni Yuno ang pina-improve na Neverland na may pangalan na ngayon bilang Black Neverland kung saan maliit lamang ang sakop nito na may halong anti-magic para makita niya si Lucius. Napansin ni Lucius na unti-unting nawawala ang kanyang magic at nang siya ay makita ni Yuno ay binigyan niya ito ng isang paghiwa. Nasugatan si Lucius sa mukha at sinabing nakakamanga daw ang kayang gawin ni Yuno ngayon pero uunti-untiin niya raw si Pogi hanggang sa magamit na nito ang lahat ng kanyang anti-magic pero sagot ni Yuno na bago pa man mangyari yun ay mamamatay muna si Lucius. Pinakita naman ng eksena kung nasaan sila Noel at binabalak ng umatake ni Acer sa kanila pero sa isip ni Noel na wala na siyang natitirang mahika sa katawan, ngunit biglang nagpakita si Mereoleona para bigyan ng suntok ang halimaw. Sinabi ni Mereoleona kay Noel na hindi na ang kanyang ina ang kaharap niya ngayon kung kaya tatapusin niya na ito, habang si Mimosa ay sinisimulan ng pagalingin si Asta at Libby. Sa isip ni Mimosa na tanging ultimate magic lamang ang kayang magpagaling sa sugat na meron si Asta, subalit hindi na sapat ang magic na kanyang tinataglay at kung hindi niya ibubuhos ang lahat ng kanyang healing power kay Asta ay mamamatay ito, pero kung gagawin naman niya ang bagay na yun ay magiging delikado naman ang buhay ng ibang sugatan. Alam niya raw na hindi gusto ni Asta na siya lamang ang maliligtas at biglang nagsalita ang mga sugatan na wag daw mag-alala si Mimosa at pagalingin na nito si Asta sapagkat nakita raw nila ang bida kung paano lumaban at kailangan daw nila ang kapangyarihan nito para mailigtas ang kanilang bansa. Biglang nagpakita ang isang demon angel kila Mimosa at sinabi ng mga magic knight na sila na ang bahala sa kalaban kung kaya't si Mimosa ay dali-daling tumakbo papalayo kasama si Asta, ngunit patuloy pa rin siyang inaatake ng kalaban. Nangangako raw siyang ililigtas niya si Asta dahil gagawin niya ang lahat para mailigtas lamang ito, subalit biglang nagpakita sa kanyang harapan si Morris at sinabing gusto sana niyang sundan si Mereoleona kung saan ito nagpunta, ngunit kailangan niya munang unahing tapusin ang depekto na si Asta para sa kanyang Master Lucius. Nang aatake na sana si Mimosa ay isang boses ang nagsabing hindi raw depekto si Asta at dito ay pinakita sila Mars kasama ang ibang naging kakampi at kalaban dati ng ating bida, sabay sabing kaibigan niya raw si Asta. Gaya daw ng pangako niya kay Asta na sa oras na mangailangan ito ng tulong ay darating siya para tumulong at sinabi naman ni Panzel na wag raw mag-alala si Mimosa dahil narito sila ngayon para kay Asta at nandito din sila Lotus at Ladros na dating kalaban na ngayon ay lalaban para sa kapayapaan. Tignan daw nila ngayon ang dating mapagmataas na scholar ng Diamond Kingdom na walang ginawa kundi mag-experiment at paglaruan ng buhay ng mga tao ay
naging halimaw na din ngayon dahil sa kagagawan ni Lucius. Wika ni Morris na ano raw ang ginagawa ng mga taga Diamond Kingdom sa lugar na ito dahil bukod sa hindi sila kailangan ay huli na din ang kanilang pagdating at sa totoo lamang daw ay nakakahiya ang mga ito dahil para daw silang mga musmos na nagmamaktol kung kaya't bumalik na daw sila sa kanilang pinagmulan. Isang babae ang nagsalita at sinabing si Morris daw ang multo ng nakaraan at kahit wala daw ang body modification nito ay mas lumakas na sila ngayon kung ikukumpara dati. Sagot ni Morris na ang babaeng ito ang pinakamatagumpay sa lahat ng kanyang eksperimento noon, ang dating kabilang sa 8 Shining General na si Peremena at ang host din ng Earth Spirit. Kaya naman ngayon ay nagsimula na umatake ang mga taga Diamond Kingdom kung saan ginamit na nila ang kanilang mga magic habang si Morris ay kakalabanin ng mga ito ng mag-isa lamang. Gamit ang hangin ni Panzel ay pinalayo niya si Mimosa at sinabing sila na raw ang bahalang kumalaban kay Morris at mag-focus na lamang ito sa pagpapagaling kay Asta na siyang pinasalamatan naman ni Mimosa. Nag-cheer ang mga tao para kay Yuno dahil sa ginagawa nitong pakikipaglaban kay Lucius at gumamit muli ito ng panibagong magic na tinatawag na Black Wind Black Shower kung saan napakaraming espada ang umaatake sa kalaban habang si Lucius ay tila ba pamilyar ang magic na ginamit para kontrahin ito dahil kung pagmamasdan natin ay parang magic ito ng dating Wizard King na si Prisha Fanivani na tinatawag na Legion Magic na may kakayang mag-command ng mga sundalo na parang sa chessboard. Subalit hindi pa dito nagtatapos dahil kahit anong pagsugod ni Yuno ay patuloy lamang sa pag-iwas si Lucius habang gumagamit ito ng panibagong magic na parang gawa sa metal at pang-aasar niya kay Yuno na sino daw kaya ang mauuna ang pagtatapos ng kanilang laban or unang mauubos ang mga tao na gustong protektahan nila Yuno. Ngayon ay pinakita naman ng mga Demon Angel sa Himpapawid kung saan binabalak nilang atakihin ng mga tao na sobrang kinatakot ng lahat. Ngunit naroon si Nage at sinabing ililigtas niya raw ang mga tao ayon sa kanyang sariling desisyon. Gamit ang kanyang snow magic ay handa na si Nage na isakripisyo ang kanyang buhay, subalit nagulat din siya sa kanyang nakita dahil ilang Rubik's Cube ang nagpakita sa ere na siyang nagligtas sa lahat na pinagtataka naman ng mamamayan. Humingi ng pasensya si Millie Maxwell dahil sa late na silang dumating sapagkat marami daw oras ang kanilang kinailangan para makapaganda hanggang sa mga sandaling ito sapagkat ngayon ay narito na ang Branch Zero na may pinagmamalaking mga magic tools at kasama nila ang dating mga member ng The Eye of the Midnight Sun. Nagtataka si Noel kung bakit narito ngayon sila Millie dahil sila ay isang researcher habang si Nero ay nasabing sakto ang kanilang pagdating at wika naman ni Sally na hindi niya naiintindihan dati ang sinasabi sa kanya ni Asta pero nang siya ay nagtrabaho para sa Clover Kingdom ay marami ang nagpasalamat sa kanya kung kaya't sa palagay niya raw ay naiintindihan niya na ngayon kung ano ang ibig sabihin ng ating bida. Wika ni Voltos na ito na raw ang tamang pagkakataon para makabawi siya sa kanyang kasalanan at gamit ang kanyang magic ay na-teleport nila ang pag-atake ng isang magic tool na siyang tumama sa katawan ng Demon Angel. Maraming pagsusuri daw ang ginawa ni Sally sa magicless na katawan ni Asta at ngayon daw ito na ang resulta kung saan sa oras na tamaan ng baril na ito ang isang nilalang ay hindi sila makakagamit ng magic sa loob ng 5 segundo. Wika ni Mako Sares ang henyo daw talaga si Sally pagdating sa magic tool at sa paglusot ni Reyes sa magic ni Voltos ay dapat alaman niya raw na gumagamit si Lucius ng soul magic para ikulong ang isang kaluluwa at gamitin ito pero gagamitin niya raw ang kanyang Wraith magic para wasakin ang soul magic at ibalik ang kaluluwa sa heaven. Nagubang wasakin ni Reyes ang isang Demon Angel na siyang kinatuwa naman ng mga tao at napapamura siya dahil bigla niyang naalala si Asta at tama daw ang sinabi sa kanya nito doon maliban lamang ngayon dahil masyadong marami ang kanilang kalaban. Ngayon ay dumating na din sila Patuli, Raya at iba pang mga natitirang mga elves para tumulong sa laban dahil nangangako raw sila sa ngalan ng kapangyarihan ng mga elves na ipagtatanggol nila ang mga tao. Natuwa naman si Mimosa sa mga nangyayari at sinabi sa walang malay na si Asta na nagawa daw nito na maging kakampi ang mga dating kalaban. Muling pinakita ang eksena kay Yuno kung saan ginamit naman ni Lucius ang kapangyarihan ng dating Wizard King na si Edward pero ginamit naman ni Yuno ang teknik na pinangtapat niya dati kay Zeno na parang latigo at winasak ang malahiganting yelo. Ngunit hindi pa nagtatapos ang pakulo ni Lucius dahil ginamit niya din ang light magic ng unang Wizard King ngunit sa pagmagsak nito ay ginamit naman ni Yuno ang kanyang barrier para higupin ang sandata sabay pinagdikit-dikit niya ang kanyang 5 star upang atakihin si Lucius pero nakaiwas pa din dito ang baliw at sumugod sila sa bawat isa. Pagkatapos noon ay umapak ang dalawa sa dalawang tipak ng bato at sinabi ni Yuno na desperado si Lucius na siya ay habulin dahil halatang natatakot ito kay Asta. Napredict rin daw ba ni Lucius na tutulong ang dating mga kalaban ni Asta kung saan mas lumakas na din sila ngayon pero sa palagay niya ay mukhang hindi talaga gumagana ang foresight ni Lucius sa ating bida. Hindi na raw magtatagal ang kanilang
ng laban gaya ng paghiram ni Yuno ng anti-magic dahil tignan daw nito ang kalagayan kung nasaan si Asta, sapagkat kahit ginawa daw ni Yuno ang lahat ay ito na ang checkmate dahil na-corner na sila Mimosa ng mga Demon Angel. Naganda na ng mga pag-atake ang mga Demon Angel kila Mimosa, pero biglang dumating ang kanyang kapatid gamit ang Cherry Blossom Magic at sinabing wag daw subukang atakihin ng mga kalaban ng kanyang magandang kapatid. Wika nito kay Asta na ang lakas naman daw ng loob nito upang magpaprotekta sa kanyang kapatid at nasaan na daw ang sigla nito noong sila ay naglaban at ginawa siyang basura. Pinakita rin sila ang Gris kung saan pinatay nito ang isang Demon Angel at sinabing kahit hindi man actual battle ang nangyari sa kanilang dalawa ni Asta ay nagawa siyang talunin nito kung kaya't hindi niya hayaan ito na mahiga na lamang at mamatay. Sa kabila ng ginawa nila, ang Gris ay nagagawa pa ding makapag-heal ng mga Demon Angel, pero isang malakas na apoy ang umatakay sa kalaban at sinabi ni Leo na gumising na si Asta dahil hindi niya kayang makita ang nakakaawa nitong kalagayan mula sa kanyang katunggali. Napansin ni Mimosa na binalutan ni Leo ang kanyang sarili ng mana method para ito ay mas lumakas, pero wika ni Lucius na kahit anong effort ang kanilang gawin ay tanging nagagawa lamang nila ay patagalin ng oras dahil kahit ilang beses na matalo ang mga Demon Angel ay muli pa rin itong babangon. Naalala nila ang kanilang mga eksena noon kay Asta at sinabi ng dalawang Nobel na tinatanggap na nila ngayon ang ating bida at ang dahilan daw kaya naging mas malakas na ito ngayon ay para sama-sama silang nakikipaglaban, kaya naman humiyaw ang tatlo na bumangon na raw ito at lumaban para talunin si Lucius. Sa patuloy na pagpapagaling ni Mimosa kay Asta ay sa kanyang isip na hindi siya aabot sa tamang oras at naalala bigla ang laban noon sa Spade Kingdom kung saan mauulit daw bang muli na hindi niya nagawang pagalingan si Asta ng tama para makalaban ito sa tamang kondisyon. Subalit biglang nagpakita si Finral at Charmy kung saan sinabi nila na kumain daw si Mimosa dahil noong nakita raw nila ang laban ng magkaibigan kay Lucius ay kanilang naisip na hindi susuko ang dalawa sa laban, kaya naman wag rin daw sanang sumuko si Mimosa. Habang kumakain ay nagpasalamat si Mimosa at ginamit niya na ang kanyang ultimate magic para pagalingin si Asta at nakiusap ito na iligtas daw ng bida ang mundo. Isang Demon Angel ang papalapit para tapusin si Mimosa, pero si Asta hiniwa ang uki nito sa gitna, sabay nagpasalamat kay Mimosa Baby at umiyaw na din ng malakas at sinabi kay Lucius na siya ay darating na para talunin ito. Hanggang dito na lamang at 3 buwan na naman ang ating hihintayin para sa susunod na chapter. Goodbye!